Ngayon, dahil sa tinatawag na bigat at sakop at saklaw ng naturang iskandalo ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, itong mga flood control projects ay na-focus dito ang atensyon ng mga mamamayan. Subalit ngayon, may lumabas na mga 2 o 3 online news na ang nakita ko, at ang isa dyan ay galing po sa Sarawak News Investigative Report na nakabase ito sa Malaysia, pero isang online source din ito ng investigative reports. At ito ay inilabas sa Billionaire News Online sa Pilipinas. Ano po itong ulat ng Sarawak News tungkol sa Maharlika Diskarte Fund? No? By the way, before po natin kalimutan o makakalimutan, ang Maharlika Diskarte Fund po, pundo ito ng gobyerno, pera ito ng mga mamamayan. Tinipon ito ni Marcos, at ito ay dahil sa panukalang batas na naging pet project nila ni Martin Romualdez. Ipinasa nila ito, inilusot nila ito ng para bagang skyrocket speed, no? Napakabilis. At naging batas ang Maharlika Investment Act. At dito, dahil nga naging batas ito at naging maniobra ni Marcos at Romualdez, 2022 pa, at na-implement daw nila ito 2023, pero hanggang ngayon wala nang report na natatanggap. Mga 500 billion pesos po ang inilagak na pundo dito. Out of the 500 billion na yan na pundo, 50 billion pesos po nanggaling yan sa pundo ng Land Bank, na dapat ay hindi yan ginalaw according to International Monetary Fund Review, IMF, sapagkat ang purpose ng pundo na yan ay para palaguin at palakasin ang sektor ng agrikultura at mga mahihirap at pobreng magsasaka, mga manggagawang bukid at mga magbubukid at mga sektor ng agrikulturang nangangailangan ng tulong para mapaunlad ang produksyon at ang ating sistema ng agrikultura. Kaya nga ang Land Bank of the Philippines dapat hindi yan kinuhanan ng 50 billion pesos para isama sa paglalagak ng pundo na napakadelikado, sapagkat yan nga ang nangyari sa Malaysia. Mahigit almost $2 billion na pundo nila nawala at kinurakot lang dahil dito sa design ng 1MDB nila na Malaysia Wealth Fund, no? At ang taong involved dyan sa sindikato na yan ay ina-allege, itinuturo na nandito sa Pilipinas at kasakasama daw nila Martin Romualdez at ng mga taga Maharlika Diskarte Fund na mga technical team. Okay, so puntahan natin yan, ano? Maliban po sa 50 billion pesos na galing sa Land Bank, 75 billion pesos galing naman sa Development Bank of the Philippines. So 125 na. Ang 250 billion ay nanggaling yata sa savings ng government at pati sa Central Bank. Umabot lahat ito ng kulang-kulang or almost 500 billion pesos. Ang pundo na natipo ni Marcos at nila Romualdez para palabasin na mayroon tayong sovereign wealth fund. Pag sinabi pong sovereign wealth fund, yan po ay nanggaling sa surplus o nanggaling yan sa savings at malaking kinita ng gobyerno, kaya kailangan mong i-reinvest para magkaroon ng buhay ang pundo na nanggaling sa savings and investment and revenue na malaki. Pero tayo ay nangungutang taon-taon, hindi bababa sa 1.4 trillion pesos ang inuutang ng gobyerno ni Marcos in the last 3 years, every year. 1.4 trillion pesos yan. Ngayon, nangungutang ka at kulang ka sa pondo dahil nga grabe ang korupsyon, hindi mo rin pinipigilan sapagkat nakikinabang ka, and then you will have to turn over the savings ng mga mahalagang banking and financial institutions na dapat para sa pag-unlad at pagpapalakas ng batayang pang-ekonomiyang sektor, at dapat yan ay inaalagaan, hindi para ilagay sa napaka-risky na mga investment na walang patutunguhang kasiguruhang maibabalik pa at mapagkakakitaan ng gobyerno. Gagayan din po ng nangyayari ngayon sa GSIS na 8.8 billion pesos ang kanilang exposure sa mga investments na walang malinaw na pagbabalik ng pondo at pagbabalik ng kita.
Kaya nga nagreklamo ang maraming top executives at nag-resign mula sa GSIS dahil dito sa desisyon ni Wex Veloso na ang 8.8 billion pesos mula sa pinaghirapan at pinag-ipunan na pondo ng nanggaling sa sakripisyo, dugo at pawis halos ito ng mga kawani ng empleyado ng gobyerno at mga nag-retired na at mga aktibo, and yet basta-basta na lang po gagamitin ng pamunuan ng GSIS para ilagak sa investment o mga investments na wala pong kasiguruhang maibabalik at ang iba doon ay dubious and anomalous pa, kagaya nitong DigiPlus at Alternergy at iba pang investments na na-flag na as dangerously risky or scandalously dangerous and risky to financial health of GSIS. Ganon din po yan ang Maharlika Diskarte Fund. Almost or halos 500 billion pesos ng pundo na tinipo ni Marcos at nila Romualdez, inilagak nila kunwari as sovereign wealth fund, bagamat wala tayong surplus wealth, wala tayong surplus na kinita, revenue man o kaya panibagong savings na para magkaroon tayo ng tinatawag na wealth fund o sovereign wealth. Hindi kagaya ng bansang Norway at malalaking bansa sa Europa na napakalaki po ng kanilang surplus of revenue and savings ng kanilang gobyerno. Ngayon, under scrutiny ang report na ito kung ito ay totoo at mukhang may alingasngas na since 2 years pa or last year pa, nandito na daw si ang pangalan niya Patrick Mahoney. Patrick Mahoney, British-Swedish. At ito po ay isang convicted criminal sa kasong financial fraud and criminal manipulation of management and investment. At na-convict ito with a sentence of 6 years imprisonment under appeal sa Switzerland yata siya na-convict, no? Hindi sa Malaysia. At kasi bumalik siya sa kanyang bansa at doon siya nagtago, no? At doon siya na sentensyahan, nahuli at nag-appeal sa higher court nila at pwede naman siya mag-travel habang under appeal ang kanyang conviction of large financial fraud and criminal manipulation of investments. Noong 2024 siya nahatulan. So nag-travel siya sa Pilipinas last year nga. At ito, si Patrick Mahoney ang isa sa sentrong author o pinakautak na nagpatupad at nagkaroon ng problema at later on dinambong at dinorubo ang 1.8 billion dollars na pundo ng Malaysian wealth fund nila, kapareho ng Maharlika Diskarte Fund, yung 1MDB. So uulitin natin, itong personalidad na nagngangalang Patrick Mahoney ay nasa Pilipinas since last year pa at kasama ni Martin Tambaloslos allegedly dyan sa kanilang napakamahal na Manila Golf Club at kasama niya sa mga gatherings, no? And lumalabas ayon sa balita ng mga ilang financial market na mga experts na nag-o-observe, lumalabas na consultant ito daw. Lagyan ko ng daw kasi walang appointment or document paper na nagpapakita na consultant itong si Patrick Mahoney ng gobyerno ni Marcos sa Maharlika Diskarte Fund. At ngayon, ang background ng taong ito is very dangerous para sa Pilipinas. He is a convicted criminal, although ang kanyang conviction is under appeal, pero hinatulan ito ng korte sa Switzerland. At kaya siya mayroong hatol na pagkakakulong ng 6 na taon. At ang kaso niya ay financial crime, fraud, money laundering, and criminal manipulation of investments. At iyan ay na-involve doon sa iskandalo ng 1MDB. Ang 1MDB po ay ang equivalent na parang Sovereign Wealth Corporation sa Malaysia. Sa atin naman, Maharlika Diskarte Fund. MDF, hindi MIF, no? Ang tawag ni Marcos at ni Romualdez, Maharlika Investments Fund. Pero ang tawag ni Ka Eric, Maharlika Diskarte Fund. Ngayon,
Walang transparent report itong MDF or Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at Romualdez. Walang update, walang opisina, at walang report regular kung saan napunta, ano ang pinagkagamitan, anong status, at maibabalik ba ito sa mga institusyon na kinuhanan nila, like Land Bank of the Philippines, 50 billion pesos, sa Development Bank of the Philippines ay 75 billion pesos, at ilan pang mga agencies of government. Tinatanong nga kung nakapagkuha din sa SSS saka sa GSIS because there are no transparent reports. Ano po ang pinagkakuhanan nito? Basta diniklara na lang na around 500 billion pesos na ang available for Maharlika Diskarte Fund para daw i-invest para magkaroon ng returns at lalo pang lumago ang ekonomiya. 3 taon na halos, mga kababayan. Walang ulat, walang balita, walang report, at wala namang nakikitang matino at matuwid na pinuntahan at pinagkagamitan, at hindi na nga alam kung may laman pa ito ang Maharlika Diskarte Fund. Ngayon, sumambulat itong online report na kineri o binitbit ng online Bilyonaryo News. Galing po sa Sarawak Investigative Online Journalist Group. At ito ay nakabase sa Malaysia, at interesado silang itrack o sundan ang galaw nitong tao na si Patrick Mahoney, at muntik ka na maging mahorny, ano? Horny talaga. Itong si Patrick Mahoney ay convicted na doon sa kaso niya of financial fraud and criminal manipulation of investments, dahil naging isa ito sa mga pinuno ng sinindikato na operation ng 1MDB, which is equivalent nga, sabi ko, sa Maharlika Diskarte Fund ni Marcos, yung 1MDB sa Malaysia. At ang nawalang pundo sa mamamayan ng Malaysia ay $1.8 billion. So kung i-multiply mo yan equivalent sa Pilipinas, mahigit kumula nga ay papatok din sa mga 600 billion pesos ang equivalent ng nawalang pundo ng or 700 billion pesos ang nawalang pondo equivalent doon sa pera ng mga mamamayan ng Malaysia. Ngayon, tudo tanggi ang Maharlika Diskarte Fund na pamunuan at itong si Martin Tambaluslos. Hindi daw niya kasama. Hindi daw sila nagsasama sa Manila Golf. Hindi daw sila nagkakaroon ng special dinner and wine sa The Cork, dyan sa BGC, sa Bonifacio Global City. Yung The Cork, notorious yan. Napuntahan ko na po yan noong eleksyon ng 2022, at dyan ko na-meet sina Lisa Araneta, sina Bongbong Marcos Jr. at ang grupo nila sa eleksyon, no? After ng meeting noon sa bahay ni Inigo Subel sa mga special operations laban kay Leni Robredo.